Tinutukan ko yung yung political maturity na binabagyan. Ako po sa personal kong pananaw, yung ating politika, nag-transition na ho eh. Nalampasan na natin yung people power yung stage. Natikman na natin yung 1, natikman na natin yung 2, natikman natin yung 3. Nakita natin na wala namang ganun kalaking pagbabago. Nagbabago ang leadership, pero yung sistema nandun pa rin. So, nakikita na ng tao, nag-mature na ang tao na kapag ayaw mo ba, pamabi ka dyan. Sabi, ako naman. Hindi yung gano'n, naintindihan siguro ng tao. Kaya, tinututuwa ko yung sinabi na kasama, may maturity na po tayo. Na sa tingin ko, na nag-agree ako, na anuman ang outcome ito, tatanggapin na ng ating mga kababayan, ang resulta po. Well, pwede ko lang sa mabilis na idagdag. Sapagkat kami nga po ay nasa posisyon na gusto nga po namin galangin itong impeachment. Sapagkat ang pananaw po namin dito, huwag po sanang gamitin ng Constitution o ng mga kapangyarihan itong impeachment na process upang masira ho yung mga institusyon o yung mga sangay ng ating pamahalaan. Dapat po, ang ating pong misyon ay gawin po natin mas matatag, mas independent, at mas may integridad itong mga institusyon na po. Huwag po natin sirain. Kaya nakikita po natin dito, kung kami po ay nag-o-object sa mga pagkakataon na tingin ho namin ay tumatapak na po dun sa karapatan ng aming kliyente, hindi po ito technicality. Ito po ay pagproteksyon dun sa kanyang karapatan at pagsangguni at paggalang sa ating saligang batas. Yan po yung lagi namin gustong puntuhan dito eh. Yung dun sa bank accounts, para lang ho ba pahiyain nila si Chief Justice? Para lang ho ba masira ang kanyang pangalan? Yung mga institusyon na pumuprotekta sa karapatan hindi lamang po ni Chief Justice, ngunit karapatan ho natin lahat ay sisirain ho nila para lang ho tamaan si Chief Justice. But obviously the administration is taking advantage of that technicality by accusing the Chief Justice as having $10 million deposit. Kasi ino-oppose niya eh. Parang ang nangyayari dyan, tinatago niyo mas lalo. Yan nga paano nga niyo maano yan? That's the big problem eh. Yan yung kalulunod. Sapagkat maski ho yung Office of the Ombudsman, sumasawsaw na ho dito sa issue. Kung titignan niyo yung mga complaints, kahit ho yung mga complainants, minsan ho hindi ho nila nabanggit yung $10 million. Kailangan mo yung ombudsman. Put more credibility on the accusation. Wala akong katotohanan. Of course. But sa propaganda aspect. Very simple. Ito lang. Panay gawa-gawa lang yan. Ilang buwan na natin naririnig yan mula sa Malacanang. Pinagre-resign. Meron pa nga lumalapit sa amin eh. Papayag na daw yung Malacanang sa acquittal basta't mag-resign. Oo. Di ba katakataka yun, papayag sa acquittal basta't mag-resign, di parang yung inamin na walang sala. Ngayon, kung talagang gustong pag-resignin yan at kung totoo itong mga pinalalabas nila, bakit ngayon lang? Di sana nung una pa. Pwede mo bang i-explicar yung $10 million kung ang sweldo mo ganito, ganun lang? Kung totoong meron silang ebidensya niyan, di sana nilabas niyan nung una pa. Anong sabihin mo nung acquittal tapos mag-resign? Ibig sabihin, i-acquit mo na, tapos mag-resign? Para hindi na magka-problema. Sige na, pa-acquit na. Tapos basta't mangangako daw siya mag-resign. Naman papayag si Chief Justice doon. Pagkatapos nitong lahat na nangyari, ikaw ba magre-resign ka? Hindi, may benefit doon. Wala. Pag nag-resign si Chief Justice, pwede maiba na naman yung desisyon ng Supreme Court sa Indonesia. May benefit doon, pero wala hong advantage sa Chief Justice yun. Wala rin advantage sa judiciary yun. Of course. Yun ang benefit, at saka wala rin advantage doon sa mga farmers ng Louisiana. Sure. Ito po ang basa ko dun sa 10 million na yan. Kung makikita nyo, dun sa panahon na walang impeachment, halos mahigit isang buwan po yun. Pabugso-bugso lang ho ang balita. Pabugso-bugso ng tanong si Chief Justice Marico po, pabugso-bugso na naikalat sa 6 na linggo na may survey, at may latest, at may bago. Pero 1 week bago po magsimula, 10 milyon. Ngayon, sa tingin ko po nakapito sa issue kung uupo siya o hindi. Kasi, tulad po ng 45 properties, 4 days before the impeachment, pumotok po yan, sumirit, 45 properties. Alam niyo po ba sa isang
eskwela kung saan ako nakapagturo, ay lumapit sa akin ng isang sekretary. Sir, ang dami pa ng property ng kliyente mo. Ganon o, talagang honestly. Sabi ko, buti lang, dala ko yung application ko sa Pina ng halapan. Sabi ko, sige, tingnan mo. Hanapin mo, bilangin mo, nakapangalan sa Chief Justice. Abay, oo nga ako Nandito pa isang politiko, pati developer, nandun. Ito po mga ito, hindi na makikita ng ating mga kababayan. So sabi ko, yung million yan, parang sinasabi, tumayo ka na, magpaliwanag ka. Kasi hindi ko nga maintindihan, sabihin na, alam mo, pag hindi ka nagpaliwanag ng Chief Justice, yung impression para siyang may tinatago. So yung 10 million at 45 properties, pareho lang yun. Oo naman. Sigurado yun. Ano ito, katang isip lang ho ito ng prosecution. Yung 10 million, yung 45 properties, yung maliit na alin na nagbigay ng mga panay mga fairy tale po yan. Baka fairy yung nagbigay. Hindi ko na po tinatanong yung kasarian. Yung salin ni Chief Justice, ipapakita niyo ba? Yung salin ngayon, yung latest salin. Kung sa akin, no, I can, naintindihan ko po na malaki ang interest na makita yon. Kaya lang ho, bilang abogado rin, meron ho kasi talagang pagbabawal yung Korte Suprema dyan. So, ang rekomendasyon ko siguro dyan, hingi tayo ng pahintulot mula sa Korte Suprema na payagan na ilabas. Pero anyway, di ba last time, yung napalabas yung salin dahil pumayag si Chief Justice. Well, this time, ayaw ba niya? Hindi naman. This time, I guess, babaguhin lang natin yung proseso. Last time, pumayag siya kasi ayaw niya maipit yung clerk of court natin. Na isyuhan na sa PINA at pinadala doon. Tapos, tinawagan kami ni Chief Justice sa while the session. Habang naglilibis, sabi mo na sa clerk of court, ilabas na. Yung salin ni Presidente Aquino, gagamitin niyo ba ebidensya? Parang nabasa ko yan one time. Hindi naman ho. Yung katulad ng sinasabi niya natin na bagong salin ni Chief Justice Corona, unang-una, dapat ba itong pag-usapan man lang? Dahil kung matatandaan ninyo, yung issues dito sa impeachment complaint, ilalim ng Article 2, ay tungkol dun sa mga na-file na nasalin ni Chief Justice Corona. Kaya kung ano man yung masasabi na naman nila tungkol dito sa bagong 2011 salin, ay hindi na sumasailalim dito sa impeachment complaint. Pero gayon din yung katulad ng, kunwari, kung may pagkakamali din sa salin naman ni Pangulong Aquino, hindi rin naman ito relevant dito sa impeachment dahil hindi naman tayo nag-iligos tungkol sa ating Pangulong Aquino. Kaya hindi rin naman ito isang bahaging ebidensya ng defense. Okay, lahat na tanong nagawa ng Robert. That's an impeachable. Yan po yung pinakamagandang tanong. Yan ba? Yan. Alam nyo, bakit maggasta kayo ng oras ng oras? Hindi naman nilipit sa muli. Kaya ano natin? nagtataka po dahil doon mismo sa batas, sinasabi naman kung may diferensya sa salin. Ayusin lang. Pwede baguhin. Yun na nga ako sinasabi natin, kung binago na ni Chief Justice yung kanyang salin ngayon, at yung mga batikos o mga observasyon at yung mga issue na raise doon sa ay naisagot na, bakit pa siya magtitestigo? Nandiyan na lahat. Ano pa ang kailangan pag-usapan natin dito? Nandun na. Kung meron kayong bagong reklamo, buksan pa kayo ng bagong kaso. Pero yun na nga ho, kaya nga tinatanong nyo, magtatagal pa ba yung paglilitis? Alam nyo, sa totoo lang, konti na lang po ang natitira. Kaya nga nasabi ko, ang aming concern ngayon, nagpo-focus po kami dun sa salin. At this point, I agree na i-shorten nyo na lang dahil baka makabawi pa si Pinoy sa mga issues. The good timing is now. Yun ang nga po. Hindi nga po, yung impeachable. Yung totoo ka impeachable. Yung po kasi yung Article 2 na yan, very simple lang ho para sa kabatiran natin sa babae. Na-i-file ba? Na-i-disclose. Labi na nga, kailangan baguhin. Wala na po, hindi nga po namin malaman ba't napakaraming pinutok yan. Kasi gusto pakita, may ibatin, may corruption. Hindi po kasama. Wala namang usapan na gano'n. Tapos yung pangalawang naiiwan na Article 3. Ang tanong na, nakialam ba doon sa desisyon ng PASA? Yung the rest, yung disconde, yung entanglement ng disconde, yung infinitros na po. Ngayon, so wala na po tayo. Hindi kasi ako law student. Ito si Maygaton. Law graduate ito. Hindi attorney. Pero ngayon naintindihan ko na bakit si Presidente Aquino
yung rason na ginagamit niya na bakit umangat ng from 15 million, umangat ng 54 million as of 2011. Ngayon naman, umangat na naman daw yung ano niya. He is using the same reason dahil nung 2011, mayroon siyang inheritance. Ito, mayroon na naman, the same reason na naman dahil hindi impeachable offense. Ang gusto ko lang paalala dito. Nung panahon nung ng paglilitis, kung maaalala ninyo, yung isang ating Senator John, Senator Miriam Vicente Santiago, yun yung binato niya sa tanungan sa prosecution. Sabi niya, sabihin na natin na may katotohanan na siya yung may pag-aari ng 34 million pesos at wala sa kanyang salin. Paano natin malalaman kung ano yung amount na sasabihin natin na sobra-sobra para ma-impeach siya? Dahil baka meron sa atin dito rin sa mga ibang mga miyembro ng gobyerno na meron ding hindi na ideklara. Ano nang masasabi natin amount para maging impeachable offense ito? Kung basahin niyo ang ating saligang batas, nakalagay dito yung mga impeachable offenses. At napakabigat yun ng mga kasalanan na nandyan. Treason, betrayal of public trust, other high crimes. Ganun ho, yung culpable violation of the Constitution, yung root word dun culpa nga talagang utmost bad faith po yan, talagang parang may intention ka talagang maniglang at manloko na may kasamaan talaga. Kaya yun yung tanong dito. Pagka ba in-impeach natin ang isang mataas na posisyon sa gobyerno tulad ng Chief Justice at yung mga ibang impeachable officers din, yung Pangulo at ang ating Vice President, kung may pagkakamali ng sasalin, enough ba yan para maging impeachable offense? At ang problema dito, kung maliit na kasalanan na walang bad faith ay pwedeng impeachable offense, parang pinapakita nito na wala silang talagang independence dahil madali silang tanggalin sa pwesto. Kaya po namin gustong minsan naisipan namin patagalin yung proseso dahil pag natigil ko, mawawala na rin si Karen. Magiging malungkot balita na ko, naman. maging artista na daw. Malungkot na naman yung buhay namin yan. Karagdagan lang po. Mamimiss ka ni Karen. Maraming magmimiss kay Karen. Karagdagan lang po. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Karen, tama po yun. Walang impeachable offense. Kaya nga po makikita ninyo, nandun sila sa second line of defense, the second line of attack. Ano yun? Yung damage good theory. Nakita nyo po yung laging second. Kung ano man dahil siya ay sirana, he is unfit, meron pa silang theory whiter than white. Ibig sabihin ba, Chief Justice above all other public officers? I think ito, under the Constitution, public office is a public trust. Di po ba? So, integridad na inaasahan sa Chief Justice, integridad na inaasahan sa bawat public officer. So, yung ang sinasabi, kung ikaw ay wala mang impeachable offense, ikaw ay sirana. At dahil dito, umalis ka na. Ganun lang po. Alam mo mga Pilipino, go for the underdog. Alam natin yun. Kung mag-testify si Chief Justice doon, klaro naman siya ang underdog. Hindi kaya ito, that process itself will enable him to win the sentiment and support of the public. Kaya nga nagsabi nyo, underdog na siya. Pero, kasi ang labanan ngayon is more on the public Dahil sa Senado naman, medyo nakikita mo ng... Pagdating mo kasi sa puntong yun, medyo may technical na aspeto yun. Okay. Siyempre, ano na yan, hindi na ito communication lang sa public. Pagdating mo sa puntong yun, as lawyers, medyo nag-iiba naman ang paningin namin. While yun nga, gusto namin makausap yung mga taong bayan at mapaabot sa kanila yung mga pangyayari at mga ginagawa natin. Pagdating po doon sa technical na aspeto, kami talagang iniisip ko lamang namin yung 23 senators. Kailangan maging maingat tayo doon. Kaya hindi ko pwedeng payagan na, kung ako lang, hindi ko pwedeng payagan na mag-testigil yung Chief Justice.